Magandang araw mga kabayan. Pag-uusapan natin ngayon kung bakit long position lang ako lagi na. Maraming trader ang gusto mag-short dahil mas mabilis daw bumagsak ang stock. Pero bakit ako mas pinipili kong mag-long? Sa video na to, papaliwanag ko kung bakit mas bagay sa personality ko at strategy ko ang long position. What is long versus short? So long position, buy low, sell high. So, bibili mo siya sa baba, mga example $2, tapos ibenta mo siya pag umangat na siya. Short naman, baliktad naman, ibibenta mo siya ng mataas, tapos pagka bumaba, i-buy back mo yun. Kukunin mo siya ulit. So, kikita ka sa pagbaba ng stock mo. So, sa long kumikita ka kapag tumataas ang presyo, sa short naman kumikita ka kapag bumababa ang presyo. Reason number 1, market bias is upward. So, historically, ang stock market mas often tumataas kaysa bumababa. Okay, so company grows, inflation pushes prices high, long-term trend uptrend. So, mas aligned ako sa natural direction ng market. Reason number 2, risk is more controlled. Para sa akin, mas makokontrol ko yung risk pagka sa long position ako lagi. Short as unit risk, unlimited. Yung short kasi unlimited upside risk. So may mga akong tulad nga nung sinabi ko dati, tulad nga ng mga daily natin, uploads natin dati, no? May mga makikita kayo na isang minuto lang umaangat siya ng mga from $1 hanggang $30, diba? So kung imagine mo kung nasa short position ka that time, sigurado ubos ka sa isang minutong yan. Okay, tapos short squeeze, hard to borrow fees, kasi ang short kasi parang hihiramin mo yung stock na hindi sa'yo. So pagka hard to borrow siya, may mga fees yan, babayaran mo yung stock na hinihiram mo. Okay, tapos SSR restrictions, halts going up fast. Okay, sa shorting, theoretically unlimited ang loss, no? Biro mo, kung mag-start ka sa $2, so kung sobrang daming pera, pero pag umangat yan, unlimited yan, pwedeng umangat siya hanggang may umangat yan hanggang 100, diba? Umangat sila hanggang 1,000 na unlimited siya, kasi pwede siyang umangat unlike sa short ay sa long position. So kung $2 siya, pinakamalaki mo na talo hanggang from 2 to 0. So $2 per share lang ang pinakamalaki mo na talo, although malaki pa rin yan. So reason number 3, psychology. Mas komportable ako psychologically kapag bumibili ako kaysa nag-aabang ng pagbagsak. Yun, kasi nga alam mo yun, mas gusto ko nakikita na umaangat yung mga stocks, yung mga companies, no? Para kasing kontrabida kapag pinagpe-play mo, alam mo yun, pagka against ka dun sa pag-angat nila, no? So, long buying strength, short fighting momentum. Squeezes are brutal, emotionally harder to hold shorts. Mas mahihirapan ako sa shorts, mag-short na. Reason number 4, strategy fit scalping momentum. Ang strategy ko is momentum breakouts na. Mas malinis ang galaw kapag nag-breakout kaysa kapag nag-fade. Example, blue sky breakouts, no? Pagka yung blue sky yung breakouts natin, malamang talaga diretso yun sa pag-angat, no? Okay, VWAP holds, high volume breakouts, no? Hindi ko sinasabing mali ang short, no? May mga pagkakataon na maganda mag-short. Example, parabolic blow off, fail breakout, clear downtrend, market crash days. This make you balance, not bias. Okay.
trading is not about doing everything, guys. No, it's about knowing what fits your personality and risk tolerance. For me, long positions give me clarity, control, and consistency. Okay, so mas ano talaga ako, mas pabor ako na sa pag-angat ng ng mga company kaysa sa against ako sa kanila, no. So mas komportable ako sa ganong idea, no, na pabor lagi sa sa pag-angat. Sa scalping kasi mabilis yan, so gamit ko mga shortcuts na mga hotkeys na. So kung maglo-long ka tapos biglang mag-swing ka into short, medyo ayokong isa palaran na nakamalito ako, na kasi mabilis nga yung pag-execute. So kung mga control halimbawa control S ka sa buy, tapos biglang pagbaba na yung mga chart, no, pa-negative na siya, tapos biglang mag-short ka, ma-press mo pa rin control S, hindi mamalayan na nasa kabilang ka pala, nasa short pag-long position ka pala. So ayoko nang malito pa ako, so focus lang ako sa pag-long position. Example dito, no, yung mga halimbawa ito yung CBI o DSY, for example, itong DSY na natin itong DSY. By the way, Sabado ngayon kaya walang ganap dito sa sa platform. Open ko lang ito para lang mapakita yun. By DSY, kailan nga ba yun? September 29. I-day natin to daily September. Tingnan nyo to, September. Itong stock na to, nag-hype siya ng within few minutes, from $1 umabot siya ng $39. Ganun ka bilis yung So isipin mo kung nasa nasa short position ka that time, biglang umangat siya ng 39, may stress ka dahil nga sa bilis niya, baka huli ng lahat bago ka nakapag-out. Sobrang laki na ng natalo mo. Kaya yun, long position ako lagi. Sa mga nag-short, okay kung naman mag-short, basta kailangan lang disiplinado kayo. Okay, so yan muna sa ngayon, guys, at hanggang sa muli, paalam.